Good morning, mabilis ang basa na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Antok-antok pa si Rob, kaya bilisan na natin. 06 January 2025, nandito tayo sa Aklat ng Korinto, chapter 8, tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan. Pakisabayan ako ng basa guys, nang pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. But before that, mag-thank you muna tayo kay Father God sa lahat ng blessing na ating natanggap. Yung suot-suot natin ngayon, bigayan ng kapatid ni Amo. Kaya pasalamat tayo, and then yung ating mga pinasasalamatan natin, yung tawag nito, yung nalibre tayo sa entrance ng Disneyland. Kaya dapat natin ipagpasalamat lahat ng blessings natin guys. Ano man yan, material man yan na bagay or kagandahang loob, dapat natin ipagpapasalamat yan. So, nandito na tayo sa Aklat ng Unang Korinto, chapter 8, verse 1. Tungkol naman sa mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang kaalaman ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas, subalit ang pag-ibig ay nakapagpapatatag. Yun. Verse 2, ang nag-aakalang may nalalaman, siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit, kilala ng Diyos ang sinumang umiibig sa Kanya. Unang Korinto chapter 8 verse 4. Chapter 8 verse 4 guys. Kaya nga, tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo, at alam nating iisa lamang ang Diyos. Verse 5, kahit na may tinatawag na mga Diyos sa langit at sa lupa, at ang mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon ay marami. Verse 6, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Verse 7, subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May mga taong nasanay na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan noong una, kaya't hanggang ngayon kapag kumakain sila ng ganoong pagkain, inaakala pa rin nila na iyon ay handog sa Diyos-Diyosan. Dahil kulang pa ang kanilang kaalaman, ang akala nila ay nagkasala sila kapag kumain sila niyon. Verse 8, ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganoong pagkain. At wala ring kabutihang maidudulot sa atin kung kumain man tayo niyan. Verse 9, ngunit mag-ingat kayo, baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay magiging sanhi ng pagkakasala ng mahihina pa sa pananampalataya. Verse 10, kung ikaw na may sapat na kaalaman ay kumakain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan at makita ka ng mahina pa sa pananampalataya, hindi kaya siya mabuyong kumain niyon kahit tinihandog sa Diyos-Diyosan? Verse 11, dahil sa inakala mong kaalaman ay mapapahamak ang iyong mahinang kapatid na tinubos din ang kamatayan ni Kristo. Verse 12, sa ganoong paraan nagkakasala kayo kay Kristo dahil itinulak ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid sa paggawa ng mga bagay na labag sa kanyang budhi. Verse 13, kaya nga kung dahil sa pagkain, Unang Korinto chapter 8 verse 13 guys. Kaya nga, kung dahil sa pagkain ng karne ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain niyon upang hindi siya magkasala. Nandito na tayo sa aklat ng Unang Korinto chapter 9, mga karapatan at tungkulin ng isang apostol.
Unang Korinto chapter 9 verse 1, hindi ba ako malaya? Hindi ba ako apostol? Hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Verse 2, ang iba'y ayaw kilalanin ang aking pagka-apostol, subalit para sa inyo, ako'y isang apostol at kayo ang katibayan, ako'y apostol nga ng Panginoon. Verse 3, ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Verse 4, wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Verse 5, wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at gayon din ni Pedro? Verse 6, kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Verse 7, ang kawal ba ang gagastos para sa kanyang sariling pangangailangan habang naglilingkod siya? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang mga nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Verse 8, ang sinabi ko ay hindi nababatay sa kaisipan lamang ng tao, ganon din ang sinasabi ng kautusan. Verse 9, sapagkat nasusulat, ang nipis kasi, subalit nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong bubuhusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Mga baka nga kaya ang inaalala ng Diyos. Verse 10, hindi ba tayo ang tinutukoy niya? Alang-alang sa atin kaya iyon isinulat, sapagkat ang magsasakang nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa sa pag-asang may kaparte sila sa aanihin. Unang Korinto chapter 9 verse 11, naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual, malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Verse 12, kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Ngunit hindi namin ginamit ang karapatang ito, tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Verse 13, hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Verse 14, sa ganyan ding paraan ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Unang Korinto chapter 9 verse 15, ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito at hindi ko kayo sinusulatan ngayon o panghinga ng tulong. Mas iibigin ko pang matay mawala sa ito guys, mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na maipagmamalaki ko. Verse 16, hindi ngayot ng lumalabo na mapaningin ko. Guys, sabayan niyo ako. Verse 16, hindi ngayot nangangaral ako ng magandang balita ay maari na akong magmalaki, sapagkat iyan ay tungkuling iniatang sa akin. Sampalin ako, ulitin ko. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral. Bakit lumalabo yung paningin ko? Ang bilis kasi maano ng salamin ko guys, nag-ano siya. Nagbablur na paningin ko. Ulitin ko ha. Ulitin nga natin yung Unang Korinto chapter 9 verse 16. Hindi ngayot nangangaral ako ng magandang balita ay maari na akong magmalaki, sapagkat iyan ay tungkuling inaatang sa akin. Sumpain ako kung ang hindi ko ipangaral ang magandang balita. Verse 17, kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y
ako'y may maaasahang kabayaran, ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Verse 18, ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad, ang magandang balita, at ang hindi ko pag-angkin ng kanya ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Verse 19, malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Verse 20, sa piling ng mga Hudyo, ako'y namumuhay tulad na isang Hudyo upang mahikayat ko sila kahit na hindi ako saklaw ng kautusan. Nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Verse 21, sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin, subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. 1 Korinto chapter 9 verse 22. Sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Verse 23, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Verse 24, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtin ninyo ang gantimpala. Verse 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpala. Ulitin ko yung verse 25 guys. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Verse 26, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. 1 Korinto chapter 9 verse 27, subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Bukas na itong chapter 10 guys. Bye everyone. God bless.